meron isang presidente na talagang bangag. Ako ang durugista. Kung may ganoon ako. At bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos. Maybe constant use of heroin. Abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Hindi, nakatindig lang yan sa kwarto niya. O natutukulo. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government was falling short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Ang ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yung Duterte, mahina kasi ganun, okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. So, ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana maharapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya, I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si
Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae. Paano niya. But aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap at pagmamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing sa alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante to. Maski kami, alam namin, maski yun ang nakakilala sa akin personal, importante ang tao na may prinsipyo. At isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. At nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Itong apa kata lagi boy? Si Pastor. Kung naghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Kasi Pastor, ang sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, apostoles yawa. Dito tayo sa politika ito eh. So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong tao na ito na sinasabi ko, humahanga talaga sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado eh. Kapag nagsalita ito, hindi ko naman kilala ito, but yung the constant exposure sa TV, parang natauhan ako, magaling ito ah. Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, eh talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng gano'n. Yung mga bright na kariyan kasi yung mga bright, mga gago eh. Haluan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought to kill. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilig ako sa kanya.
Totoo yan, sir. Hindi kita biro. Alam niya, hindi niya. Nung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. So, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para bakante. Makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Pero sorry na, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na natin yung itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Abogado, sa trial, maybe sa social life niya, siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yan, yan ang mabubabata talaga sa iyo. Attorney Lambino. Hindi ko lang kailangan. Siya dapat ang pakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan i-bandera. Kasi ako mismo gusto ko na siya ang mag-agtudo sa akin. Baliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro may asawa ka naman, no? Kaya ka nang talip-silip-si ang buhay na. Yung akin, andito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba? Sitwasyon sa... I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very almost sad. Itong PDP was a creation of the politicians mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan ako naging PDP na presidente ako. Alam mo, sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi naman sa pang-ano ha, hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si
Councilor Balaba. Hindi ko nga. Kaya kailangan alagaan natin ng husto ang political lang. Wala ng PDP doon. Siya lang, babae pa. Mabuhay ka, Girly Balaba. Mabuhay ka, Girly Balaba. At si Rudy Duterte. Wala bang Malaysia yan? Gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Girly Balaba. Sino? Taas kamay. Huwag na, tama na. Huwag na kayo mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go. Lawyer, almost to the point of imperial, basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan very long time ago, na hindi ito noon pa, may ambisyon siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics and his key interest na sa makikita ko yung pagsasalita niya. So, nung nakita kami few days before the filing, I passed by Apollo, nagkita kami. At nakita ko yung, I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Western Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo magsabi Ilonggo, Ilocano. Skip that thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka Ilonggo ako, gano'n. Do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hinlo. Tete Ilonggo na ya. Sino rin Ilonggo? Teka, padapon mo na si para may hindi naman sa pangan. It's not because I'd like to, gusto ko rin talaga may representation ng Western Visayas. Dapat lang, dapat magpapanalo tayo para alam mo, magkakapatid tayo. At yung Pilipinas, hindi mo nang sabihin na magpatakbo ka, lahat taga Davao lang. It ain't that way.
kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung position para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to, kaya nakakamot ako eh. Kumakatituro ng may pera ko mo. May magkain tayo maya. Ito ang gastos, wala pa akong hapunan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aim was in military and kaibigan namin, parang common friend. Military na not so because parang maluwang na pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay Bato. O totoo yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Kalili. Teniente yun. Pagsaro ng bola, natumba, namatay. Sabi ko, nung punta ko, sabi ko, nagsalo na ng bola, namatay? Yes, Mayor. Puta, ang bola, putaw, bakal, yung bola ng ano. O bakit namatay? Kasi pagsalo, baka talagang sinadya na nilakasan ng gusto. Baka may pustahan sa laro na yun. Galing kay Bato yung bola eh. Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag ninyong saluin yung bola. Kaya ano, tumakilid ka lang palawan. Eh, kasi doon namatay, hindi ako napapatawa. Yun talaga ang nangyari. Doon natumba kaya minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito sa Bato o hindi. Alam mo, kung maghahanap kayo ng original taga na DDS, huwag ka lang ano ha, siya yan. Hindi ako mayor ako, diba? Tusan mo pagpatay dyan, buwan. So yan, Chief of Police. Pinakamatagal kasi taga-Davao. Alam mo, bago rin akong mayor noon, kag-graduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa, doon sila nag-sutil. Kaya malapit talaga sa akin si Bato. Hindi sabihin bata-bata na tao-tao wala. Kaibigan. Kaibigan na ano ang maidagdag ko sa punto?
Minsan itong mga putang inang kriminal. Bato. Putang ina yung ano, pabalik-balik yan sa... Gawin mo. Yes, sir. Minsan magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Sa harap pa naman ng... Alam mo, sa totoo lang, magprangka-prangka. Walang sundalo na hindi mo. Walang sundalo na hindi pumamatay. Baski na walang uto sa kanila. If you are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila, apektado. Nakarecord yan. Sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabihin mo, pagdating ng promotion, conference, kaya ba dito? Ito yung panahon niya, rate, marami. Rate, 4. Panlima. Siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganon yan. So ngayon, umasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan sabihin mo na ang ako magsabi. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila. Talagang tapos na. Lahat yan, walang ano. Lahat, as lahat. Baka mag-ano kayo. Pero yung extra judicial killing, wala man tayong extra killing lang. Ayun, kung sino nag-invento yung putang yan. Bakit maging extra yan? Ano yan? Puta? Lahat sundalo. And, nandito na ba? Nandito na ba? Kompleto na ba? Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako na. Maka-Duterte ito eh. Talagang maka-Duterte ito. Yung nakikita kami minsan, kumukuha siya ng law, ini-encourage ko. Tignan mo lang kung medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Ako sabi ko niya, balang araw makagawa mo. Abogado talaga. Saludo ako. Jimmy Bondo. Talagang pwede lang maging sinabi. Ito yung may taong may social conscience. Yung arte siya, wala yan. Usapin mo yung tao, yung tapos sa yung trabaho niya, acting. Gaya ito na yun. Kausapin mo nung wala na sa trabaho. Hindi yan madrama. Prangka ito kung kilala nito prangka na tao yan. Diretso. Kaya nagustuhan mo. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Karaman tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least
para sigurado talaga na mayroong natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon. Baka kukunti lang. Kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ngayon sa Davao, Buanga. Punta tayo doon sa ticket ano? Ito si Jun Ibasco. Ito yung pinakautak ko talaga. May pera tayo. Alam mo, wala tayo talagang pera. Last minute, hindi ka kandidato. Ambag-ambag ng kami. Ano ba sa Tagalog yan? Contribute na siya. Ruby. Pero, kung pumunta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan. Ipasang mo lang doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may ara. Kaya ito. Pero huwag kayong yung isang flight na puro Duterte talaga. Kasi pag mag-take off yan, ang kabila magsige dasal. Mahulog sana yan. Wala na walang tao. Intervals, interspers. Ito kaya ng Mindanao. Actually, hindi na ako naglulunga. Parang, kung ano kayo sa Davao, kindly drop by our place. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing press. Walang problema nito sa propaganda. No, pinakamalaki yan sa Mindanao. Printing press niya. Sabihin mo lang na kalahati nito kaya niya. Kaya niya. Sagutin mo na, Bong. Huwag kang mahiya. But seriously now, magabi na. I'd like to remind again everybody that, democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. The president, you are served there for about 6 years, in Aliska, another one. And for the mayor and the rest of the officials of government. Talagang election. Mabuti yan. So it is intended. Ang mahirap kasi, may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster, yan papasok. Huwag ninyong yan. Paski sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos
Walang mangyari niya. Sisirain lang ang bayan natin. Look for somebody na talagang stand for what is right and what is really just. Yan ang naman. Talaga kung kilala ko natin itong mga tao na ito. Walang ano ito. At least may lalo na ito si Tony Marcoleta. Parang pare ito eh. Ito. Nagkamali ito ng trabaho. Pare sana ito pero iglesia kasi pastor na. Kung magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Hindi ko kaya habulin ang otak ni Marcoleta. Hindi ko kaya habulin. Totoo yan. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan ibiganin mo na lang. Baka may enkwentro mo ito sa korte, puta na baka ilang paso ba? Kunting awa naman. Attorney Lambino, yung talagang tagal na nagtrabaho ito sa PDP. A very quick man. Talagang naghintay lang sa panahon niya. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kaya ni John Ibasco. Kaya si John Ibasco, yan ang noon pa. Noong na mayor pa ako, siya na yun hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si John Ibasco? John, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko eh. One day, itong sila Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nagplenong ito sila sa North Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung piskal na assign pagka ganun. Takot ang ano, takot yung hindi nila ako magyabang. Takot yung mga piskal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na ano. So pinapasa sa akin sa chief. So ako nag-iimbestiga. Sabi naman na may nahuli daw marami. Matripata. Nagsambahan. Mga ano, mabigat na ano sa Mindanao. Yung mga komunista. Nahuli na sila. Nung pumunta ako sa Kampol, sa pulis, tinuturo yan sa yan sila. Opo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Bigyan na lang na walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatayin namin ito. Dalawang pare yun, Father Tison, pati Father Iban. NPA talaga. NPA talaga. Huwag na tayong magdrama. So, gustong ganun na ng sabi ko, putang ano gago. Pare yan. Kung ano yan. Damay pa ko. Imbestiga ka ng ano. Imbestigahin mo yung totoo lang. So,
detain siya. At yung one day, naalala pa ninyo yun, inutos ni Gore Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalaan lahat ng komunista, pinalabas sa kulungan. Si John, isa. Wala sila mapunta bago. Sabi ko sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare, alam mo yung pare, mahusay sa organization. Kasi hinawakan tao Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag ganyan yung mga pare na mag-ano, talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization. So, kinuha ko dyan. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. Ganon ba yun? 25, 30 years. Kala, from my NPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan ang tigas dyan sa... Yung mga military naman, sabi ko, intindihin niyo. In-release wala tayong magawa. Wala mapuntahan yung mga tao. Kaya yung mga asawa ng Rivera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Yan, totoo. Ito lang yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayon kaibigan kami. Kaya ko noong sabi nila na si Duterte komunista yan. Ang totoo niyan talaga. Baski hindi pa sila nahuli, ako pumapasok na sa bukid. Noon sa dulo, nagsasalita, i-istorya lang kami ng NPA. Istorya lang. Kaya every time magbaba ako, mga military intelligence, sabi ng Duterte, ang i-issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayo magbuto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, ayaw din yung maniwala. Huwag. Sinabi ko sa ang totoo. So si John, tangan-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan-saan ako papunta, bit-bit ko yan kasi wala kang problema dyan. Ano ba yan yung pare marunong mga Katoliko? Ito ha, organize tayo, mga ito, ganon-ganon. Mahusay yan sila magdala. Kaya yung lamang tayo ng konti dyan sa kabulan ng isip. So, ganito, siya yung utak ka na. Siya yung ano sa akin, wala naman, sanay na ko siya na yung spacing sa kanya. Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. At only yung medyo mabibigat, Cebu, medyo lawag siguro. Para ewan ko, punta ko na mag-rally kami sa inyo. Yung mabibigat, sa Buanga siguro.
nandoon ako pero hindi lahat kasi una-una, totoo lang, wala tayong pera. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ko, hindi na. Alam mo yung aeroplano, hindi ba rin ba? Ako, piloto ako when I was young. Naglilipad ako ng aeroplano. Pero ngayong matanda na ako, kasi yung may pressure, may man yung halata yung pagbaba mo sa aeroplano, medyo matamlay ka talaga. Oo, ganun, hindi ko na kaya. Pero sa mga big rallies, I will be there too. Bigyan natin kay Junior. Dito tayo magsunod kay siya yung makapag-trust him to do the job. So siya yung bigay ng program. Sign language yan. Magkita tayo bukas. Kasi mag-aaral ako para gano'n na lang. Nehen kayo yan. Chinese yan. Beautiful. So, uwi na tayo. Parang po, kinig ng istorya dito. Wala yung, ano lang, yung tingin ko na natod pambuhay ng, nandito pa yung classmate ko, Dabs Mamao, o Lanao del Norte. Classmate ko yan sa, kapats ko talaga sa law school sa San Beda. Believe ako. Sana next time, next time. Ako, nayang ako dito kay, patakboy po sana ng di bale. Pero sa tingin ko lang pag itong yung nagpipikay yung Pilipino, I don't know if it's gone to another level. Pero yung Pilipino napipika na sa administration. There was a time na so many elections ago, bata pa ako. Lahat, clean slate, panalo. Panalo talaga lahat. So wala mong kay kalaban, sino ngayon sila? Sino kalaban niya?
Alam ko na pipika ang Pilipino as of now, hindi, not hatred or pero I could sense nandyan ako sa napipika na ang tao. Kaya yung sentimento ng tao papasok yan sa utak nila habang bubuto ako, patay. Halos tayo lahat ng state. Partido ang Pilipino. Totoo yan. Yung ng tao ngayon, ang tao, hindi naman sa galit. I don't know if it's, I would not want to raise it to the level of anger or hate. But ako, sigurado ako na ang Pilipino napipika na either failed promises or whatever. Kaya pagdating ng kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas na. Wala, swerte natin. Ubos, manalo kayo lahat. Pati si Torre na hindi kandidato. Ilagay nila yung pangalan mo. Nanalo na kayo lahat. Torreon is a very good lawyer. Number 1. Kita mo si Pastor na kapulong po ngayon. There's more to it than meets. Pagka gano'n, simple na kaso tapos bailable, hindi naman magka-bail, hanapan ng sabi na sadya yan. Dilim kanina. Wala tayong hindi na kung marunong sila magpinta. Nagkabisita ba? Nagbisita ako. Nagbisita ako. Kita na dyan. Okay, hindi na. Problema, kaya tapos. Mabuhay ang former President Rodrigo Roa Duterte! Mabuhay ang PDP! PDP! Mabuhay ang Duterte candidates! Okay, papanoorin muna tayong isang video. So, nakikiusap po ako na ay kumalat na. Isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa
Salamat po. Ayan, yung mga nakatayo po, yan, maraming salamat po. Upo muna po tayo, upo. Yung mga dito sa may tabi, upo lang po. Yan, maraming salamat po. Nasa inyong harapan, ang Team Duterte! Ang Team Duterte! Mabuhay ang Team Duterte! Jimmy Gonzo, number 10, Senator Bato de la Rosa, 22, Bongo, 28, JB Hilo, 30. Raul Lambino, 34. Rosati Marcoleta, 38. Pastor Apollo Kibuloy, 53. Vic Rodriguez, 56, And Philip Salvador, 58. numero 58. Yan po ang ating Team Duterte. Ipakita natin ang pagmamahal sa Team Duterte. Team Duterte. Team Duterte. Duterte! Team Duterte! Team